Alam niyo naman na minsan naka-subscribe ako, naka-follow ako kay Mike Abe. Pero mainly kaya ako naka-follow kay Mike Abe, it's because because of SMNI. Labas reveal. Oy, hindi ako naka-green screen ha. Totoong kwarto yan. Hindi green screen yan. Oh. Totoong kwarto yan. Oh, see? Hindi green screen yan. Totoo yan. Alam nyo ba? O, yun yung kwarto namin, oh. O, yun, oh. O, yun. Totoo yan. Nasa ako? Nasa Germany ako. Sama ako si Bibi Sara. Ando siya sa kabilang kwarto. Kasama yung pamilya niya. Anyway. Tayo ka nga. Hoy, wag niyo akong patayuin. Nakapantalon ako. Pustahan pa tayo. 1,000. Taylor Swift reveal. Nasa US ako. Hindi, nasa Germany ako. Ano yun? Chandelier. Chandelier yan. Ayun, chandelier yun. Legit yan, legit. Germany Street sa Taguig. Oy, hindi ako naka-shorts ha. Naka-pants ako. See? Jeans yan. Jeans. Blue jeans. Anyway. Yung background, ito, parang background, parang ng fake video, di ba? Dito humit-hit si PBBM, guys. Diyan siya humit-hit. Dito sa bintana na to. Sa Germany. Anyway. Ay, naka. Anyway. Kayo pagtitripan nyo ako ganyan. Anyway. Kaya pagtitripan nyo ako nagawa nyo akong Anyway, okay, punta ngayon tayo dito sa next topic natin. Apparently, mga kotsero, nag-aaway daw ang mga DDS. Kaya ko lang nalaman, mga kotsero, di ba nga kasi naka-follow ako kay Mike Abe. And meron siyang vlog tungkol doon. Sabi ko, bakit sila nag-aaway? Bakit? Anong meron? Anong meron? Ba't sila nag-aaway? Anong nangyayari sa kanila? Di ba? Tayo muna ay magpapasalamat sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Wala akong soundboard. Hindi ko magamit yung mga sound effects ko. Anyway. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, gumawa ng account, ilagay nyo po ang inyong bank account details at pwede na po ay magpadala sa GCash, sa mga pawn shops, sa Cash Pickup, at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kung kayo po ay magpapadala sa inyo pong unang padala sa Sendwave, ay pwede nyo rin pong gamitin ang aking promo code. Okay, andyan po yung promo code ko. Coach Jared po ang pangalan. Ayan, nakikita nyo yan dyan. At makakakuha po kayo ng karagdagang $20 free credit kapag ginawa nyo po yan. So, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay, going back. Eto nga, so panoorin natin yung comment ni Mike Abe. Kasi talagang talagang natawa ako dun sa sinabi ni Mike Abe. Parang di ako convinced. Pero sige na. Tuloy natin. Panoorin natin. At tinuturing ng ating Pangulong anti-Mark idea at mga issue ng anti-Marcos o mas kilalang Duterte supporters, kasama na yung mga vloggers, nadala ng baha. Yung mga idea nila, nabaha. Mga idea doon ng mga Duterte vloggers na dala na ng baha. Natangay. Tinangay ng baha. Hoy, utak nyo, tinangay na raw ng baha, guys.
Yung mga utak ng DDS vloggers, tinangay raw ng baha. Lagya to si Mike Abe, si Sir Mike Abe. Grabe ka naman, sir! Tinangay ng baha. Yung pangarap nila, binaha. Yung paninira nila, binaha. Wala na hong natira. Nadala ng habagat. Nadala na ng sama ng panahon. Alam niyo bakit? Kasi ngayon, nagsisisihan na sila. Yun. Kasi ngayon, nagsisiraan na sila. Kumbaga sa Pag-asa, mali ang forecast nila. Yung mga anti-Marcos o mas kilalang Duterte camp, isama na natin yung Kibuloy camp kasi yung mga member ni Kibuloy, walang respeto sa gobyerno, galit na galit siya sa gobyerno dahil may warrant of arrest. At tinuturing ng ating Pangulong Marcos na pugante na si Kibuloy at yung kanyang kasamahan. Lahat sila nagsisisihan na. Lahat sila nagtatago na sa kanilang mga anino. Lalo na yung nagpakalat ng fake video. Dahil yung palang mga DDS vlogger, Kibuloy at Duterte supporters, hindi talaga nakakasundo. Nung araw pa, sinabi na ng dating Pangulong Duterte, wala namang video. Sabi ng ibang mga vlogger na nakabuntot kay Duterte, wala namang video talagang pulburon. Totoo yun. Sinabi ni Digong yun. Di ba kahapon pinakita ko sa inyo? Balikan natin yung sinabi ni Digonggong. Ito yun. Yan. Wait lang nawala yung OBS ko Yan. Naalala nyo to? Sinabi niya to sometime in February. Ulitin natin for your informations. Mayor, ayoko patulan to pero narinig ko kanina si Attorney Harry Roque talagang nagsalita at nagtanong din. Vlogger Maharlika in social media is masyadong sikat ngayon yung sinabi niya. May video daw siya na si BBM nag-aano ng pulburon, yung isyong pulburon. And ang nagbibigay daw si Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady. Pero this becomes an issue ngayon. At kanina nagtanong si Harry Roque, narinig ko, what if ito ay totoong may video, what would happen to the country kung mapatunayan? Even yun, narinig din kita before, may sinabi ka regarding a leader na nagko-cocaine. I just don't know who it is. But right now, may lumalabas po na ganyan. Wala yan. Yung video. Well, I can see that every... hindi lang leader dito. Maraming mayor dito nagko-cocaine. Marami rin leader sa Davao nagko-cocaine, guys. Kasama siya doon. There's no such thing. There's no such thing, guys. There's no such thing. Ay, mga DDS dyan sa chatroom, paano ngayon yan? Paano nyo ngayon paikutin yan? Paano nyo ngayon paikutin yan? Wala. Di ba? Kasi itong mga DDS itong mga lalo yung mga Duterte balahura supporters, yung mga balahura talaga, yung mas malala pa sila sa mga basura na inanod ng baha. Yung mga yung mga balahura supporters, mga Ojero. Sila, kumbinsido pa rin sila dyan sa video na yan. Kahit sinabi na ng Tatay Diggs nila na walang ganun. Bakit naniniwala pa rin sila? Kasi nagbago ng posisyon si Tatay Diggs Meron na raw ngayon may nakita na raw silang video. Lang yan, pinapaniwalaan yung video, peke Naniniwala kayo sa peke. Wala nga. Pero yung grupo, nina Harry Roque, nina Maharlika, nina Chong at iba pang mga ayaw tanggapin ng Marcos administration at puro batito sila, naniwala. Sa video. Katunayan, ginamit pa nila doon sa kailang rally sa LA, California. Kaya nga sila ay subject for investigation ngayon. Alright. Katulad ng mga sinabi ko, identify na ng NBI at PNP kung sino nagpakalat. Yang mga anti-Marcos kasama na ang DDS at mga vlogger. At
ilang grupo na sila eh. Yung mga vlogger dito sa Manila, nag-aaway-away. Yung vlogger sa abroad, inaaway nila. Kasi nga po, lahat polluted idea. Lahat garbage na akusasyon at paratang. Lahat ay fake news at intriga lang. Walang pagpapatunay, kaya walang suporta ang taong bayan. Totoo naman. From day one, wala naman silang napatunayan sa kanilang mga sinasabi. Correct. Ito nga ang pulburon issue o video ito eh. 2 taon kanilang iniingayan, pagkatapos ganun pala ang gagawin nila. At fake pa, sabi sa NBI, hindi ang Pangulong Marcos yan. O ano nangyari? Kaya sabi ko, binagyo, nahabagat ang kanilang mga ideya. Hindi lang tayo to, Sir Mike Abe, hindi lang ideya nila ang binaha. Nasalanta din ang mga utak nila. Nasalanta po ng bagyong Karina ang utak ni Maharlika at ni Bayadbay. Sila na lang ang nag-aaway. Ay, naku. Diyos ko. Ganun lang kasi yun, guys. Nasalanta po ng bagyong Karina ang utak ni Maharlika at ni Bayadbay. At ang mga bayaderos, nagsama-sama sila sa kanilang pagkabobo. Wala. Anyway, tuloy natin. Mga materyales, ang kanilang paninira at ang kanilang bangongot, panaginip. Gumising kayo, baka hindi na kayo magising diyan sa inyong pangarap na mapatalsik ang administration ni Pangulong Marcos. Inuulit ko ang sinabi ko na dati, hanggat ganyan ang inyong issue, hindi sasamahan kayo ng matitinong Pilipino. Hindi nyo makukumbinsi ang mga Pilipinong sumama sa inyo. Kayo-kayo na lang. Kumbaga sa baha, kayo yung nasa estero, kayo yung dinadaanan ng baha, na pag hindi kayo umalis, sasagasaan din kayo ng baha. Gano'n na yung inyong kalagayan. Nasa gilid kayo na rumarag. Kayo yung nasa estero. Kumbaga, kung nasa baha, kayo yung estero na dinadaanan ng baha. Nag-iiyak mga DDS dito. Tatay Digong nyo, tanga. Sarap makasar ng DDS. So, galit na galit eh. Tatay Digong nyo, estero. Tatay Digong nyo, ungas. Tatay Digong nyo, kanal. Daanan ni Karina. Diyos ko. Alam nyo mga kotsero, yung mga DDS, sila yung putik na naiiwan sa baha. Sila yung putik at basura na naiiwan sa mga baha. Sila yun. Tuloy natin. Agasang tubig. Left and right. At pag hindi kayo tumigil, kayo mismo ang tatamaan nung rumaragas ang tubig dahil fake news ang inyong mga pinaggagawa. Alam mo, mga kotse, hindi ko naiintindihan ba't nag-aaway itong mga DDS eh. Yung mga DDS vloggers. So, inaaway nila si Maharlika dahil fake daw yung video. Tama ba? Yung ba yun? Fake daw kasi yung video. Kaya inaaway nila si Maharlika. Si Maharlika naman, inaaway si Bayadbay kasi totoo daw yung video. Wait lang. Una, peke naman talaga. Number 1. Pangalawa, what do you expect from Bayadbay? You cannot expect anything good from him. For the views yun eh. Kung saan siya magkakaroon ng maraming views, doon siya. Diba? Ganun lang makasimple yun. Yung komentary nun, kabubuhan lang. Tapos mapatulan mo. Natural, pareho kayong bobo. Pareho lang kayong tanga. Para kayong yung dalawang baliw na nag-aaway. Ganun sila. Si Maharlika at si Bayadbay. Pareho sila. Ganun. Nagtatalo yung dalawang baliw. Alay, sablay, 2 taon. Nagpakalunod kayo sa fake news, nagpakalunod kayo sa personal na atake. Ngayon, wala na.
Dahil sinabi ng NBI na fake yung inyong video, wala na. Ano pang inyo ano? Ano yung bangagbag? Hindi totoo. Yung video, hindi totoo. Yung pulburon, hindi totoo. Ano pang totoo sa inyo? Ala. Ang totoo, ito, away-away na kayo. Ang totoo, ito, nagsisiraan na kayo. Ang totoo, ito, nagsisisihan pa. At, away na nga. Disorganized kayo. Kanya-kanyang propaganda. Kasi naman yung iba gusto magpasikat dahil kakandidato. Yung iba na tumakbo, natalo, hindi nakabalik sa gobyerno, hindi nabigyan ng posisyon. Yung iba nasa gobyerno, nawala sa gobyerno. Yung iba naman, dating nasa gobyerno, gustong bumalik sa kapangyarihan na wala sa lugar. So lahat ay interest pang sarili, pang politika. Tama si Mike Abe doon. Itong grupo ng mga DDS vloggers, combination sila ng ng mga taong dating nasa puder ng kapangyarihan pero wala na. Hindi nakabalik kasi yung sinuportahan nila talo sa election. Tapos yung mga supporters dati ni BBM pero dahil hindi napagbigyan sa kung ano man merong hindi napagbigyan sa kanila, bumaliktad na rin. Ganun. Actually, nasama rin. So ngayon, mga Ochero, hindi ko alam kung ano tumatakbo sa utak nitong mga to. Pero, gusto nila magbida-bida ngayon. So, actually expected na yan. Expected na yan. Naalala nyo dati, nung may sinasabi ako na magbibida-bida? Alala nyo yun? Alala nyo yun? A few months ago? Pag-aralan nyo lang. Basahin nyo lang lahat ng mga clues na ibinigay ko sa inyo. Basahin nyo lang yung mga clues na ibinigay ko na sa inyo. Tapos kayo na ang mag-obserba. Kasi nagbigay naman ako ng clue eh. Pero sinabi na ni Mike Abe, dito pala dapat. Sinabi na ni Mike Abe, meron iba sa kanila na nagbibida-bida kasi gustong makabalik sa posisyon or sa poder. Yung iba, hindi pinagbigyan, kaya nagtampo. Yung iba, nasisante, kaya nagtampo. Diyos ko, day! Nakakaloka! Tuloy natin. Kaya yung inyong mga taga-suporta, lahat or dahan-dahang nawawala na. Kasi basang-basa na nila yung rumaragasang ulan at baha, dala ng habagat, dahil disorganized kayo. Walang pundasyon na matibay, walang programang matibay. Ang gusto lang ay palitan si Pangulong Marcos at silang maghawak. Sinong papayag nun? Sinong sasama sa inyo na matitino? Di ba? Ayan. Kaya may pag-asa pa naman, magbago na kayo. After 2 years, wala na. Sumuporta na kayo sa administrasyon, baka sakali, pagdating ng mga darating na eleksyon, itong 2025, dahil sa inyong kapalpakan, hindi na kayo boboto ng tao. Correct. Baka sa 2028, yung ibang kandidato, masilip pa kung makaka-recover kayo. I doubt. Pero itong sinira nyo, 2 taon ng inyong sarili at inyong mga agenda, tapos tatakbo kayo sa 2025, saan kayo pupulutin? Kung sa sugat, sariwang-sariwa pa ang inyong kapalpakan ginawa, paano kayo makakakuha ng suporta sa mga matitino na butanteng Pilipino sa darating na eleksyon sa Mayo? Sa Ester sila pulutin. So, ayan na. Actually, parang ayaw ko na kayong pag-usapan dahil wala eh. Nanggagamit na lang kayo sa inyong sariling interest. Ala na. So weird. Kahit nga si dating Pangulong Duterte, hindi daw siya kasama dyan sa maisog rallying yan. Dati sila nangunguna, ngayon hindi na daw kasali. Di ba? Kumbaga sa dahil rumaragasa na yung baha, rumaragasa na yung bagyo, kanya-kanya na kayong ligtas. Kanya-kanya ng palusot. Hanggang sa nagsisisihan na nga, nakatulad na sila. Sinabi ko na yan before. Sige. Tuloy. Kung gusto nyong makakuha ng suporta, sumuporta kayo sa gobyerno. Kung gusto nyong makakuha ng suporta sa taong bayan. Pero kung mananatili sa darating na taon at panahon na laging ganyan ang inyong isyo, ala nang maniniwala sa inyo. Dahil kahit isa, wala kayong napatunayan. Ultimo nga itong tungkol sa baha eh.
Sinisisi pa niyo ang Pangulong Marcos eh. 2 taon pa lang ang Pangulong Marcos. Sinisisi niyo dahil may baha. Sinisisi niyo sa flood control project. Matagal na yung flood control project na yan ng local government at national government. Panahon ni Duterte, pinag-uusapan yan, hindi rin na-resolve eh. Ngayon, kaupo pa lang, 2 taon pa lang, kasosona pa lang ng Pangulo. Di ba yung sinasabi ko sa inyo? Sino ba ang nakatapos ng termino? Di ba si Digong? Naka-6 na taon siya. Si PBBM, nakaka-2 taon pa lang siya. Tapos ini-expect nyo, tapos na lahat ng construction project. Ano kayo, magician? Ano si PBBM, Diyos? Iuutos lang niya sa lupa. O lupa! At bakal! Maging flood control project kayo. Ganon. Si Digong naka-6 na taon. Ano, ilang flood control project ang nagawa niya? 11,000 plus. O ba't bumabaha pa rin? Ano nangyari sa tatay Digong nyo? Diba? Hinahanap na ninyo yung report ng Pangulo at budget para sa flood control. Diba? Pati baha, ginagamit nyo. Pati kalamidad, ginamit na ninyo. Pagkatapos ng mga fake na kung ano-ano, intriga kung ano-ano, ngayon pati kalamidad, ginagamit na ninyong panira sa ating gobyerno. Sino pang maniniwala sa inyo? Ala! Dahil ang Pilipino ay matatalino. Ang Pilipino ay nakakaintindi ng katotohanan. Ang nagpapaling lang sa inyo ay mayroong interest na pangsarili lang. At kakaunti kayo. Kakaunti sila. Nawawala na. Sige, away kayo. Ha? Lalabas ang katotohanan. Kayo nag-aaway, kayo nagbabanatan. Lalabas ang lahat ng totoo. Dahil nagsisisihan na kayo sa ngayon. On point si Mike Abe dito. On point siya, on point. Alam nyo mga kotsero, ako hindi ko naman talaga content ang mga vloggers. Kaya pansinin nyo, hindi ako nagko-content. Kahapon nga, di ba? Sa interview ni Digong, nandoon si Trixie tsaka si Mark. Tinanggal ko sila. Kasi hindi naman sila yung content ko eh. Hindi sila yung content ko. So, nakakatawa lang mga kotsero na may ganun. Nakakatawa lang na may ganun. Nag-aaway-aaway na pala mga DDS vloggers. Nag-aaway-aaway na sila. Bakit? Kasi kailangan na nila ng exit. Kailangan na nila ng exit plan. So mga kotsero, asahan nyo, one of these days, magbibida-bida sila, bibida nila yung ginagawa ng administrasyon, etc. etc. Pero mga kotsero, all of that will be a lie. That's a lie. Hindi talaga sila supporter. Kailangan lang nilang gawin yon kasi kailangan nila ng exit plan. Kailangan ng exit plan. So, kung mag-aano sila, mag-aaway-aaway sila, actually, wala naman tayong pake. Hindi mag-aaway sila kung gusto nila. Mag-aaway sila kung gusto nila, wala naman tayong pakialam doon. Pero, papanoorin ko lang sila mag-aaway-aaway. hanggang sa madurog ang troll farm ng Duterte. Mga produkto ng troll farm yan eh. Produkto ng troll farm ni Digong yan eh. Yung mga vloggers na yan. So alam na natin at least, di ba? Alam na natin. Di ba sinabihan ko na kayo before? Kailan ko ba sinabi? Parang last month yata. Na may mga magbibida-bida. Kasi naghahanap na ng exit. Medyo nagpaparamdam na sila. Hindi ko sinasabi kung sino, pero kayo bahala. Kayo bahala, guys. Kayo bahalang magdesisyon. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta po sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe sa ating pong Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. Jared Pulido ang pangalan, and I'll see all of you sa ating next Coach Jared Live. Bye guys, everyone. See you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?